So, ito na. Kopyahin mo tong folder. Paste mo lang. Then, yung folder, open mo tong HRISFE. Okay, so bago mo magamit, kailangan mo munang i-disable yung mga content warning katulad niya, no? So, right click, close, then enable content. Close mo ulit, then punta ka ng options, tapos trust center. Then trust center settings, macro settings. Then kailangan naka-disable all macros. Kailangan naka-enable all macros. Yan, then okay. So close mo muna uli. Then i-open mo. Pagka-open, admin, ang username, password is ERMS. In small caps siya na. Ayan. In the event na ayaw mag-login, close mo muna ulit yung form. Then, right-click ka in any of the tables dito sa gilid. Then, link table manager. Then, select all. Then, okay. Tapos, punta ka sa folder niya. Ayan, ito folder niya. Then, i-click mo yung, i-open mo yung backend. Ayan, sasabihin niya, all selected link tables were successfully refreshed. Then, close. Close mo ulit yung program. Then, open mo ulit to. Ayan, admin ERMS. So, yan. Dito na tayo sa pag-encode o kaya pag-search ng profiles. Click mo yung profile/PDS. Kung mag-encode ka, check mo muna kung existing na yung pangalan niya. Type mo lang sa last name. Mare, ako. Yan, meron na. So, kailangan mo na lang i-update yan. In the event na wala naman yung profile niya, click Add New. You want to add a new entry to PDS database? Yes. So, basically, lahat ng information na hinahanap dito is nasa PDS na nila. For example, PGT0101. Gawin natin example si Doc Jones. Tarangko. Jones. Ayan, hindi ko alam yung middle name niya. So, assign job, titingnan mo dun sa work experience niya, dun sa nakasinulatan na PDS kung ano yung current position niya. May nakalagay dun na to date. So, kunwari, si Doc Jones, to date niya is job order. O, type mo, IT Technical Support. MIS. Provincial Awareness Office. Then MIS. Yan, so nakalagay na. Kung pwede mo ring ilagay yung salary niya kung gusto ng HR. Okay?
So, punta tayo sa personal information, date of birth, mostly, halos lahat ng kailangan dito nandun sa sinulatang PDS. Bali, ang magiging kwan mo na lang yan is yung dito sa work experience. Yung to date na o yung current niya, hindi mo na kailangan i-encode dito. So, yung previous na ang ilalagay mo. Previous year na, kunwari yung 2014 niya, ganun. Siya, magta-type-type ka na lang dyan. Madali na lang yan. Tapos, pag mag-print ka ng PDS niya, kailangan i-set mo muna yung default printer. Kasi ang gagamitin ng program yung nakaset na default printer. Okay? Lahat ng printing, ganun. Ito namang leave credits, usually pang lang to, permanent. Itong case sa dynamic. Ayan. So, kaya yun. So, ayan. Dito naman tayo sa mga report. Sa years of service. Mag-clear ka muna, then i-filter mo. So, basically, pagka-filter mo, pwede mo na i-print yung data. So, ganyan. Tapos, yung pag-print, same din dito kung kung ano yung nakaset na default printer, dun siya mag-preprint. Same din dito sa iba. And then, mag-filter ka muna. Kung nakita mo na yung right filter mo, print mo na lang dito sa print data. Sa availability. Ganun din dito sa field and unfilled positions. Yun. Kaya mo na yan.